As far as the cases of Kibuloy is concerned, he should be very concerned. Dapat matakot talaga siya kasi totoo yung kaso. In fact, naglabas pa nga ng statement ang US Embassy. Ang sabi nila, active na yung kaso niya for the past 21 years, parang ganun. Tama ba yung pagkakabasa ko? Hindi, more than a decade pala. Okay, wait, babasahin ko sa inyo para lang maisara natin na maayos to. So, for more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic, pervasive rape of girls as young as 11 years old, and he is currently on the Federal Bureau of Investigation's most wanted list. We are confident that Kibuloy will face justice for his heinous crimes. See? Natakasan mo na yung krimen mo for more or less a decade. And this is the time of reckoning. Moment mo na to. Ngayon, ginagamit mo yung gobyerno bilang scapegoat para sa mga krimen na ikaw ang gumawa. Siguro, nung panahon ni Digong, confident ka na hindi ka maaabot ng FBI dahil pro-China si Digong. At hindi siya friends with the US. So, confident ka. Oo. Iba na ngayon. Friends ng Pilipinas ngayon ng Amerika. And it is what it is. Tinraidor tayo ng China. So, ang gobyerno, kumampi sa Amerika. Tinraidor tayo ng China eh. So, ngayon, kabado siya. Kasi baka totoo na baka may pinoproseso na nga na search warrant. Baka may pinoproseso na nga na extradition agreement. May treaty naman na extradition process. Baka pinoproseso na talaga siya. And sa pagkakasabi ng US Embassy, it seems na it is leading to that result. Hindi ho kasalanan ng gobyerno yun, Pacquiao. Pastor Canor, hindi kasalanan ng gobyerno yun. Kasalanan mo na nag-traffic ka ng mga minor de edad at may ginawa ka pang pambababoy sa kanila. Kasalanan mo yun. All of this boils down to your So yun. Well, tulad nga nila, tulad nga sabi nila, face the music. It's about time. Ang problema, confident ang Amerika na makukuha nila ang kanilang criminal. Sorry. Sorry, Pastor Canor. Okay. Umpisa na ngayon natin. Ito yung part 2. Ito na ngayon yung part 2. Okay, dito yung hatiin Ito na ngayon yung part 2. So yung una kasi, dun sa part 1, most of the allegations were regarding the case sa mga kasong inihabla sa kanya. Kung gaano ito tawag dito, walang kwenta, fabricated, etc. etc. Tumigil tayo dun sa punto kung saan nagta-transition siya dun sa masama ang gobyerno ng Marcoses. Evil ang nakaupo. May orgy at mangkukulam sa Malacanang. Lakas baka maharli ka nito. Fake news na fake news. Okay, punta na ngayon tayo doon. Ito na yung part 2. So, ituloy lang natin ito part 2 na. Game. Magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Kung gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala ng walang remittance fees sa mga GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops ng inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Matuwid! Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala naman kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli,
Hindi kami nagdidil ng drugs. Hindi kami violenting tao. Hindi kami terorista. Mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami Nadulas siya. Nadulas. Nasa Tamayong ang matanda. Nadulas si Pastor Kumuloy. In fact, dito sa lugar namin, sa compound namin, sa Tamayong. Woohoo! Alam niyo na, saan siya dadamputin? Nandun sa Tamayong. and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Hindi niyo malang binura yun? Kaya huwag kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi ito, sinabi ko na muli, hindi kami nagdidil ng drugs. Hindi kami violenting tao. Hindi kayo nagdidil ng drugs, hindi kayo violence against children. Violence against children and women, pwede. Violente ka pa rin. Diba gusto mo nga yung Palmolive lavender. Hindi rin sa terorista. Tapos kami terorista. Mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa amin... In fact, here in our compound in Tamayong, nasa Glory Hall, nasa Glory Mountain si Gibbs. Nagtatago. Alam niyo na, sa siya hanapin na, inamin niya. Doon daw sa compound nila sa Tamayong. Might as well, nagpakita ka na lang ng muka. Kasi sinabi mo rin kung saan ka nakatago. Compound sa Tamayong. Kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNP at tinatakot at pinapatay. Biglang ngayon CPP, wala na NPA. silang peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Group bibig. Hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Alam niyo mga Kujero, ang dali kasing ang daling mag-akusa ng corruption, etc., etc. It's one thing to accuse and another thing to prove. Parang yung video ni Maharlika. Sabi niya, may video doon, nagko-cocaine, nagpopolboron, etc., etc. It's one thing to accuse and another thing to prove. Nung hininga natin ng ebidensya, nasa na yung video? Ano sinabi? Sa tamang panahon. May excuses ba? Sabi. Ang sinabi ni Duterte, hindi raw niya nakikita. Hindi pa raw niya nakikita. Diba may ganun pang excuse? Pero hindi porke hindi niya nakita, it doesn't mean na it doesn't exist. May ganun, diba? Tapos, tawag dito, dinamay niyo pa yung national heroes. Yung diskarte nyo nga, galawang CPP, NPA, sinabi niya pa, kayo pa yung nag-bring ng peace dyan sa Tamayo. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo. Mula kay Diosdado Macapagal. Baliw. Mula po sa malit pa ako kay Magsaysay.
kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Okay. Marcos Sr., kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, Fidel Ramos pagkatapos ulit? si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa. Akala ko ba 2018 pa kayo ginigipit? Di ba panahon ni Digong yun? Inumpisahan mo tong video mo. Ang sinabi mo, 2018 pa kayo ginigipit. 2018 pa kayo ginigipit. 2018 pa kayo nagtatago. Yun ang sinabi ni Pacquiao, ni Pastor Canor. Panahon ba ni Marcos yun? 2018? Akala ko ba 2018 pa kayo ginigipit, 2018 pa. Hindi si BBBM yun, si Digong yun. Yung kaibigan mong si Digong. Yung presidente mong si Digong. Paano mo sisigundahan yan? Sinabi mo, lahat na ng presidente, pinagdaanan nyo, never pa kayo na-oppress sa inyong sariling bansa. Maliban dito sa panahon ni PBBM. Sabi mo, nag-umpisa yung harassment sa inyo, 2018. Di panahon ni Digong yan. Ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yon hanggang ngayon. Ulitin ko lang, sinabi ko na ito kahapon, isang araw pala. Ulitin ko lang. Kaya nagkaroon ng pangalan ng SMNI ay dahil kay PBBM, not the other way around. Wala pa yung kulto nyo, nandyan na si Apo Lakay. Binubuunan niya yung legacy ng Marcoses. Wala pa yung kulto nyo. Nakilala si PBBM hindi dahil sa SMNI, kundi sa trabaho ng kanyang ama na si President Ferdinand Edralin Marcos, si Apo Lakay. Kaya naihalal si PBBM ay hindi lang sa trabaho ng SMNI. Kasama dyan ang suporta ng lahat ng content creators na pabor sa Uniteam. Hindi lang kayo yun. Marami kami. Pakayabang nitong anong to? Hindi lang kayo yun. Iilang hundreds of thousands of subscribers lang kayo before elections. After elections, saka kayo nag 1-point-something million subscribers. Bakit? Kinarir nyo yung lahat ng puntahan ng Uniteam, nandun kayo Nagpa-special debate pa kayo para makadagdag, suporta. Oh. Hindi tungkol sa inyo yun. Hindi rin tungkol sa kredibilidad nyo yun. Kaya inihalal si PBBM ay dahil sa kredibilidad na iniwan ng kanilang tatay. Wala kayong contribution doon. Talino at galing lang yon ni Apo Lakay. Tigas ng mukha nito. Tingnan natin. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, ililagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag. Pumake news kayo Kasalanan nyo yun. Pagkatapos, inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang. Ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Sagad na. Puno na ang salob. Ganon. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito.
Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan. Wow, kamusta naman yung pagbuhat ng bangko natin dyan, sir? Kamusta naman yung pagbuhat ng bangko natin dyan? Our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Kasi nga may krimen kang ginawa. Hindi yung organisasyon mo, ikaw ang may ginawa. Tapos si SMNI nag-fake news. Anong gagawin? O hayaan lang natin yun? Ganun-ganun na lang yun? Nasaan ang hustisya para sa mga naging biktima? Wala. Biro nyo, ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun? Na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Hindi kasalanan yun. Ang kasalanan, yung ginawa mo sa mga bata. Sorry, ito pala dahil. Ang kasalanan, yung ginawa mo dun sa mga bata na ibinenta mo, ginawa mong na isinex traffic mo, etc. etc. Yun ang krimen. Yun ang masama. Tawag dito gaslight. Ginagaslight tayo nitong Pastor Canor na to. Anyway. Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin Wala papatay sa'yo, arestuhin ka lang. Hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan, papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Buong-buo talaga yung script sa utak niya. Oh. Sino kaya sumulat? Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Sino ano si Bandari? Ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Sino si Bandari? Sino siya? Bakit may ganung pangalan? Sino siya? Ay, kung ano man yung iniisip mo, kaaningan mo lang yan. Ano bang nahit-hit nito? Nag-halusinate? Hindi po ganun. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao. Kung ako, na isang mabuting tao. Baka gusto nating balikan to, sir. Baka gusto mong ma-remind. FBI most wanted. Kung ako, mabuting tao, ay, hindi ako yan. Kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Ay, nakakain to, matandang to. Matindi-tindi tong tinira mo, sir. Grabe. Ang lahawak ng inabot ng conspiracy theories. Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito
na siyang ginagamit Evil. ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Ay, ingat ka, sir. That's bordering inciting to sedition. Ingat ka. Ingat-ingat sa evil. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan nyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo yung korupsyon. Tingnan ninyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists. Druggists. Sa inyo lang naman nauso yan eh. Oh, parang ikaw, inakusahan kang rapist ng bata. Oh. Ikaw nga nagsasabi, patunayan nyo sa korte. Eh, ba't hindi nyo kayang dalhin sa korte? Siya nga may actual na akusasyon. May actual na kaso. May actual na warrant of arrest. May nagdi-deny siya na ginawa niya lahat ng krimen na to kahit ayaw niyang humarap sa korte. Tapos siya, sasabihin niya, even our own president was accused of being a druggist. Nag-akusa kayo, ba't di nyo kasuhan? I-impeach nyo. So, ibig sabihin, kayo na nag-akusa na may aktual na krimen, inakusahan kayo ng aktual na krimen, tapos pwede kayong magsabi na inosente kayo. Pero mayroon din kayong lisensya na magsabi sa ibang tao na ikaw gumawa ka ng krimen. Malamang totoo yun. Hipokrito ka. Hipokrito ka. Kasuhan nyo. Punta ka sa Kongreso. Punta ka sa congressman. Sa Committee on Justice. Sabihin mo sa congressman ng Committee on Justice, magpa-file ako ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos. Bakit? Kasi naakusahan siya na siya ay nagda-drugs. Hindi nyo gawin. Kayo may pera eh. Kayo may pera, di ba? Kayo may abogado, may pang 20 lawyers kang sa states eh. Gawin mo. Inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Eh mismong Pangulong Duterte mo nga, walang ginawa eh. Mismong Pangulong Duterte mo nagsabi na napakitaan daw siya ng drug list kahit wala naman siyang ebidensya ng drug list. Di ba? Mismong Pangulong Duterte mo, may ginawa ba siya? Wala. Ikaw, baka may gusto kang gawin. Punta ka na sa Congress, mag-file ka ng impeachment. Kami pa ngayon ang inaapiyati sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi, hustisya yun para sa mga nagkasalaban sa ay isang pamamahalang hindi tama. Si Nebukadnezar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize ang reputasyon ko. Anong tingin namin sa bilang pastor? Kanor. Bakit kanor? Simple lang. Ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng... I'm a living dead. Zombie. May zombie apocalypse pa palang peg to. I'm a living dead. Akala ko ba, anak ka ng Diyos? Akala ko ba ikaw na yung bagong sugo ng Diyos? O di dapat sa'yo nang gagaling ang buhay? Kasi ikaw ang ilog ng buhay, di ba? Tapos i-claim mo, I'm living dead. Nasa isip ko, evil dead eh. Gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, pa. FBI. Wow. At sino pa ang kanilang mga kalamay dito na pinagbibili na nila. Ako, hindi ako drug lord.
Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Ang pangit nung sasabihin ko, pero maliban sa drugs, anong tinikman mo? Ito pala. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Wow! Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Wow! Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Wow! Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Wow! Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Wow! Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Wow! Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya. May kumakas ka sa sahig, parang tsinelas. parang dududa ako sa sinasabi ko. Anong tawag dyan? Again, gaslighting, mga kotsero. Siya pa ang biktima kahit siya na ang gumawa ng krimen. Ano ba yung ginawa ng mga babae? Ginawa niyang pastorals. Diba? Ginawa niyang pastorals. Merong night duty. May night duty. This is according to the testimonies ng mga naging pastorals. May night duty. Sa night duty na yon, ang gagawin nila, mamasahihin nila. Mamasahihin nila itong matandang to. Mamasahihin nila yung matanda. Papaliguan siya ng lavender. Tapos, may gagawin siya doon sa mga kababaihan na hindi nila gusto. Tapos, sisisihin niya ngayon yung mga babae. Sasabihin, hindi ko lang kasi sila minahal, hindi ko pinakasalan. Kasi sinabi nila sa mga magulang nila kapag nabingwit natin to, buhay na tayo. Pero hindi nangyari. Bakit? Kasi minamahal ko ang Panginoon. Dinedicate ko ang aking katawan sa Panginoon. Kung dinedicate mo talaga ang katawan mo para sa Panginoon, tulad ng sinasabi ng Biblia tungkol sa Mesaya, dapat hindi ka umabot sa punto na ng babae. Hindi ko masabi kasi baka ma-demonetize tong video na to eh. Hindi ka umabot sa punto na kung saan yung kalibugan mo sa katawan ilalabas mo sa isang paraan na nagte-take advantage ka ng isang babae. Tapos isisisi mo sa kayamanan mo. Na yung kayamanan mong yun, nakuha mo dahil sa paggawa ng mga ganitong klaseng krimen. Sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, tsaka bulk cash smuggling. Agigil. Tuloy natin. Ngayon, binayaran at ngayon, binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan pero sinabi mo sapagkat ang buhay ko po ay nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay, doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Gurgurang wala. Pero yung amin pong sinusolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Paano mo nalaman? Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Sapagat nakikita namin
Akala ko ba pinapasahod? Akala ko pinapasahod ng mga empleyado. Sinabi kahapon yan. Nung sa araw pala, nung abogado ng SMNI, di ba? So, ibig sabihin, wala kang empleyado. So, ano nasa kontrata nila? So, inabuso mo na yung mga bata, nag-traffic ka pa ng mga bata, tapos meron kang kumpanya at meron kang simbahan na tumatakbo na may mga empleyado na walang pasahod. Napakaligal naman ng operation mo, boy. Sorry na dead air ako pero kasi hindi na ano to. Hindi na. Kanina, nadula siya kung saan siya located. Ngayon, nadula siya dun sa isang accusation na meron sa kanya, na ina-allege sa kanya. Nadula siya. Merong isang accusation sa kanya na hindi siya nagpapasahod ng mga empleyado. Ang sinagot naman nung isa, nung kanyang abogado, wala siyang empleyado dahil lahat daw sila ay volunteers. At sinabi na sinabi niya mismo, mga volunteers niya ay walang sahod. So, paano nabubuhay itong mga taong to? Paano nabubuhay yung mga pamilya neto? You deserve a fate more than death. Hindi sulit eh. Hindi sulit pag namatay ito matandang to. Hindi sulit. Kailangan sa kanya makulong. Makulong ng habang buhay kung totoo tong mga allegations tungkol sa kanya. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataang Pilipino pinabayaan ng mga politikong yan. So stop justifying your crime. crime. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral. Pardon my French. Na wala pong bayad. Iyak-iyak ka dyan. Ang kababayan Nagdadrama pa ng iyak. pusta. Nagdadrama pa ng iyak tong, Diyos ko talaga. Nagdadrama pa ng iyak ang wala. Anong kalokohan to? Meron kang actual na allegation sa krimen. May warrant of arrest ka sa states. Dito may Senate investigation ka sa mga krimen na ginawa mo sa Pilipinas. Sa lower house naman, merong investigation on your fake news sa network mo. Tapos ngayon iyak-iyak ka, dadrama ka ng iyak? What the heck? Kalamidad! Walang tumutulong! Kung may tumutulong man, politika. At may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagkalakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala... Oh, come on. Stop that BS. Magke-claim ka ng ano mo? Magke-claim ka ng foreign intrusion sa Pilipinas? To shield yourself of the crimes that you committed abroad? What the heck? Wala naman tayong ginawang masama sa kanila. Tumutulong pa nga ako sa Amerikang yan. O, tumutulong ka, ginagawa mo mandilimos ng... Diyos ko. Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako ma-delay sa aking worldwide. Binigyan ka ng ama o binili mo gamit ng pera ng simbahan? Come on, stop it. Stop it. Stop. Talaga. Stop. Stop, please. Stop lying. Oh my God. Na gawain. Kasalanan ko ba yun? Kung ako dinigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapunta ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paaralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko! Ministro! At iba pang mga inosenteng Pilipino ang magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko,
Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Alam nyo, mga Kutsero, yung simbahan naman din namin pinupuntahan namin, yung dinaatenan naming simbahan. Wala namang eroplano yung pastor. Kahit any pastor doon sa church na yun, walang eroplano. Wala silang helicopter. Pero nagagawa nila ng malinis at maayos yung kanilang ministry. Ikaw kailangan mo ng eroplano para makapag-ministry. Si Jesus nga naglakad lang eh. Kilometro ang nilalakad nun kasama ng mga disipulo niya, makapag-ministeryo lang. So, kailangan mo ng eroplano? Kailangan mo ng helicopter? Ay, wow! Tapos wala pa rong kwenta yung buhay niya. Iaalay daw niya ang kanyang buhay kahit wala nang kwenta. Ba't iaalay mo pa? Wala na palang kwenta. Para saan yan? Siya daw mamumuno. Para magkaroon daw ng kalayaan muli. Hindi ko naiintindihan. Ano ba? Feeling Ninoy Aquino? Feeling Andres Bonifacio? Hindi ko naiintindihan. Ano ba? Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos. Siya na rin mamumuno sa Pilipinas. Ayaw mo ng eleksyon? Alam, mga Kutsero, wag niyong maliitin to. May mga baril to. Wag niyong ismolin. Namimigay ng baril yan. Tuloy natin. Para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakamartiyan ni Rizal, ni Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy. Naalala ko lang, no? Hindi naman sa pagpipreach, pero naalala ko lang, nung si Jesus, aarestuhin na ng mga sibil, ng mga Romano. Tinanggap niya ng maluwag, di ba? Yun yung tinuturo sa atin sa simbahan. Tinanggap niya ng maluwag yung persecution na ibinigay sa kanya. In fact, nung tinapyas ni Pedro yung tenga nung isa sa mga Sanhedrin ba yun? O basta isa sa mga aaresto. Sabi pa ni pinagaling ni Jesus yung tenga tapos sinabi niya kay Pedro na those who live by the sword shall die by the sword. Parang ganun. Ikaw, ba't ayaw mong yakapin yung persecution mo? Kala ko ba ikaw na yung bagong appointed son? Ikaw na yung bagong anak ng Diyos. Kung ikaw talaga yung totoong anak ng Diyos, let's say, totoo yung sinasabi niyang death threat, di natin alam kung totoo. Pero kung totoo man yun, pagkatapos mo mamatay, after 3 days, mabubuhay ka mang muli. Kasi kung ikaw yung kiniklaim mo na Messiah, na tinuturo ng Biblia, di yun ang mangyayari sa'yo. Mabubuhay ka mang muli. Namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiya ng ibang tao. Lumago ang bansang Kariyan. Ngayon, you are envying in jealousy. Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta, papatayin din naman nila ako. Kung walang kwenta yung buhay mo, bakit ka pa mamumuno ng bansa? Wala kang ang kwenta. Ano ba? Kalma. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po
uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo? Yan, na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa, pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Pinakulam! Alam, maniniwala na sana ako. Kaso, nung nagsabi ka ng kulam, wala na. Pinapakulam daw siya. Di ba? Tinder, di ba? May pa-orgy, may pa-drug, may pa-pot session, etc. etc. Nag-orgy habang nagpa-pot session. Ano bang na yung... Baka nako-confuse mo yung memories, sir. Baka nako-confuse mo po, sir, yung mga alaala mo dahil dyan. Hindi kaya yung kulam dyan sa'yo nang gagaling. Mukhang nako-confuse yung memories, sir. Hindi. And besides, mga kochero, kung totoong kinukulam siya, halimbawa lang naman, let's play the devil's advocate. Kung kinukulam man siya, son of God ka, protektado ka dyan. Hindi ka tatablan yan. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Oy. Lahat ng aking kingdom materials from China. Oy, wait. Paano ka nagbabayad ng tax and non-stock, non-profit kayo? Paano nangyari yun? Non-stock, non-profit kayo eh. Paano kayo nakapagbayad ng tax? Volunteer? Pwede naman yun, volunteer. Kasi yung simbahan yung simbahan namin, voluntary nagbabayad ng tax. May withholding taxes yung mga pastors. Voluntary yun. Tapos, ito nakakatawa. All my kingdom materials from China. Ay, kaya pala. China! May taxes lahat yan! Milyon-milyong aso kung totoo man ito. Ang aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan! Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo lang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang din ako.
tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako, para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn. It's not the truth. Yun lang naman ang sinabi mo, Kibs eh. That is the truth. If that is not the truth, then tell me. It's not the truth. Ay, naka. Ano, you cannot judge me, you cannot condemn me? Why not? May kaso ka eh. Nakasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. It's not. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI. Ano daw? You cannot judge me, you cannot condemn me because I am dead already in your book? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Oy, pag ito biglang pag ito biglang naligwak. Tapos may mga magsasabi na yun na, pinatay na siya, etc. Totoo nga, totoo ang chismis. Magdududa ako. Number 1, magdududa akong totoong patay na siya. Kasi malay natin, i-fake niya yung pagkamatay niya. Para kunyari, isipin ng mga tao, okay, dead na siya, wala nang kaso, etc. State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ngayon ka lang hindi natakot. So, isang takot ka before? Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Captain Barbell, papeg na itong mukong natin. Superman. Ano ka? Glorified body, Superman. Nasosobrahan ka sa mga superhero movies. Mas mukha ang Deadpool kaysa Superman. Basta't ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang... Okay, hindi ko kailangan ng pagmamahal mo, boy. Kung nag-stick siya sa topic nung una, kung nag-stick siya sa topic nung sa kaso, etc., it would have been weird, but it won't be extraordinary. Diba? It won't be fantastic. Nung pinag-usapan na yung sa corruption and everything, that's dito sa punto na to, everything fell apart. Na parang na siya dito. Dito wala na siyang control sa mga sinasabi niya. And it's very obvious. Una, na-disclose niya kung nasaan siya located. Doon sa Glory Hole Mountain. O, doon siya. Nasa Glory Mountain. Pangalawa, kinumpirma din niya na hindi siya nagpapasahod. So, it came from the horse's mouth. Anong gagawin natin? It came from the horse's mouth. Tapos pangatlo, ngayon, ginagamit niyang, now it's obvious na ginagamit niyang panakipbutas lang yung quote-unquote corruption of people in high places ng evil, sa evil daw ng bad spirit sa Malacanang, na ginagamit lang niya itong scapegoat para pagtakpan yung actual issue, which is his crimes. Yung mga krimen niya. Which is, totoo yung krimen niya. Hindi hindi inimbento yun.
May warrant of arrest ka na nga eh. Hindi ka naman siguro bibigyan ng warrant of arrest kung wala kang probable cause. Hindi naman mag-i-issue ang korte ng warrant of arrest kung walang probable cause. Alam niyo nakakabwisit dito, hindi lang siya nagtago sa scapegoat niya, which is a corrupt government, yung scapegoat niya eh. Nagtatago din siya sa likuran ng relihiyon niya. Come on, ball up and face the music. Face the music. Gawa-gawa ka ng krimen, tapos nung inisuhan ka ng warrant, sasabihin mo, 2018 pa lang, nagtatago ka na sa Pilipinas. O hindi si PBBM yung presidente noong 2018. Si Presidente Digong mo yun, yung best friend mo. Yung ikaw ang ginawang spiritual advisor. O 2018 yun, nagtatago ka na. Sinabi mo, ba't sisisi mo ngayon sa presidente? Ay PBBM. Tapos ngayon, yung mga Duterte Balahura supporters, sesegundahan nila yung call for titindig daw sila. Titindig kami para iwaksi ang evil spirit ng Malacanang. What? Susuportahan niyo si Kibuloy maging presidente? Yun ang sinabi niya eh. Pumumunuan ko ang bansa. Yun ang sinabi niya. Boboto niyo si Kibuloy na presidente? Oy, 2,000 likes na ba? Oo nga, 2,000 na. Thank you very much. 2,054. Yan. Ano? Ganun ba yun? Sasegundahan nyo si Kibuloy? Kasi alam nyo, may mga narinig ako mga vloggers kanina, hindi lang isa, mga vloggers na sabi, tama si Kibuloy, dapat tumindig tayo laban sa ganyan, sa korupsyon na nagaganap mula sa Malacanang hanggang sa Kongreso, etc. Ganun. Titindigan nyo si Kibuloy? Boboto nyo to? Kung boto ang hanap nyo. Kaso, yung mga sinasabi ni Kibuloy is already borderline inciting to sedition. Willing kayong sumugal? So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo, guys! So mga kutsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Cool Share It Live! Okay, God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?